Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Hebreo, Kapitulo 4. Babasahin ko po ay nagsisimula sa talatang 14 hanggang Kapitulo 5, talatang 10. Hebreo Kapitulo 4, talatang 14. Ganito po ang siyang isinasaad. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapulong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahayag, sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapulong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangangailangan. Bawat pinakapulong pari na pinili mula sa mga tao ay pinangasiwa sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos para sa kanilang kapakanan upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga alay para sa mga kasalanan. Siya ay marunong makitungo sa may kaamuan sa mga mangmang at naliligaw, yamang siya man ay napapaligiran ng kahinaan. Dahil dito, kailangan siya'y maghandog para sa kanyang sariling mga kasalanan, gayon din para sa mga taong bayan. At sino man ay hindi kumukuha ng karangalan ito para sa kanyang sarili, kundi siya ay tinatawag ng Diyos na gaya ni Aaron. Maging si Kristo man ay hindi lumulhati sa kanyang sarili upang maging pinakapulong pari, kundi itinalaga nang nagsabi sa kanya, "Ikaw ay aking anak. Ako ngayon ay naging ama mo." Gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang tao, "Ikaw ay pari magpakilanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek." Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha, na may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan, at siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Bagaman siya'y anak o isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamagitan ng bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal siya, ay naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan na lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yamang itinalaga ng Diyos bilang pinakapulong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Mga minamahal, tayo ay mapalad, sapagkat ang Diyos ay nagpahayag sa atin, at ipinahayag niya sa atin ay ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay ipinagkaloob sa iyo at sa atin upang tayo'y gawing banal sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus sa Kalbaryo, na inihandog niya ang kanyang sarili, taglay ang ating mga kasalanan, at siya'y hinatulan ng kamatayan sapagkat sabi sa banal na kasulatan,
ay kamatayan ang naungkol sa tao na nakabayubay sa puno. Tunay na tayo ay lubos na nagagalak sapagkat nilalayo ng Diyos na tayo ay lumago sa biyaya. Ito ang kanyang nais. Ito yung sinabi ni Pedro sa mga mananampalataya na kayo ay lumago sa biyaya. Sapagkat ang Diyos ay sagana at puspos ng biyaya at hindi sa kaalaman natin sa Panginoong Jesucristo. Ngayong umaga ay kinakailangan matutunan natin na tayo ay mayroong isang pinakadakila na punong saserdote o pare. Tulad ng sinasabi sa Kapitulo 4. Sabi dito, yaman tayo ay mayroong isang marangal at pinakapunong pare na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahayag. Ito mga minamahal ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Sapagkat ibinigay niya sa atin ang kanyang buktong na anak upang siya ang umako ng ating mga kaparusahan. Upang siya ang magbigay din ng buhay na walang hanggan sa atin. Sapagkat hindi lahat ng tao ay mapalad. Hindi lahat ng tao ay may buhay na walang hanggan. Ang tao ay ipinanganak. Sila'y mga buhay na kaluluwa, living soul. Pero hindi nangangahulugan kung sila ay buhay, ay meron silang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan na lahat ay nagkasama at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang lahat ng tao ay patay sa harap ng Panginoon. O kaya nga, ang nagbibigay buhay ay ang Panginoong Jesucristo. Siya ay ipinagkaloob sa atin upang sa pamagitan niya tayo ay banalin at walang makita na anumang kulubot o anumang bagay na bahid ng kasalanan sa atin sapagkat tayo ay nilinis sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. Sapagkat ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo bilang pinakamarangal at pinakapunong pare, yung kanyang dugo. Alalahanin natin ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang sarili sa krus sa Kalbaryo. Siya rin ang siyang naghandog ng kanyang dugo. At yung dugo ay kanyang taglay kung siya ay umakyat sa langit. Inihandog niya ang kanyang dugo upang iwisik sa mga mananampalataya na pinili ng Diyos at ang mawisika ng dugo ay pinagkalooban ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at buhay na walang hanggan. O kaya nga tayo ay mapalad sapagkat ang Panginoong Jesucristo, siya ang ating marangal at pinakapunong pare na pumasok sa sangkalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos. Kaya ang mga bagay nito, sinasabi sa talatang 14, ang hawakan natin matatag, yung ating pananampalataya na ating ipinapahayag. At ito ay tunay na ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tatlong bagay ang naging tungkulin ng ating Panginoon. Ang unang bagay na masusubukan natin, ang Panginoong Jesucristo, siya ang dakilang hari. Kasi tatlo ang kanyang tungkulin. At ang tungkulin niya
na ginagampanan, yun ay para sa atin. So, ang Panginoong Jesucristo, siya ay hari. Isang walang hanggang hari na mayroong kaharian. At ang kaharian yun ay nakalaan sa bawat isa sa atin. Sapagkat itong sanlibutan ito ay mapaparang, mawawala. At ang Panginoon ay gagawa ng bagong langit at lupa. At doon tayo ititira ng Panginoon sa bagong lupa at bagong langit. So, ang Panginoon sa Kristo ay dakilang hari. Sapagkat napagtagumpayan niya ang pakikipagbaka laban sa kasalanan at kamatayan. Siguro isipin natin bakit. Sapagkat ang Panginoon nakipagbaka sa kamatayan at gayon din sa kasalanan. Kasama ron ay ang kapangyarihan ng kadiliman. Kasalanan sapagkat inako niya yung ating mga kasalanan. At kasama itong inilibing sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay inilibing kasama rin ang kasalanan natin at maging tayo man ay kasama na inilibing. Ngunit, ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Sa kanyang pagkabuhay, hindi kaya ng kamatayan na siya'y tigilin. So, hindi napigilan ng kamatayan ang Panginoon sapagkat siya'y nabuhay. Yun ang pagtatagumpay ng ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, kahit na siya'y yakapin ng kamatayan, hindi siya kayang yakapin ng kamatayan sapagkat siya'y nabuhay na maguli. And then, yung kapangyarihan ng Diablo, nagtagumpay siya sapagkat siya'y nabuhay na maguli. At ang ginawa ng Panginoon ay kapangyarihan upang tayo'y hangugin mula sa lusak ng kadiliman o sa pusod ng kadiliman. At ang ginawa ng Panginoon, inilipat tayo sa kanyang kaharian. Sa kadiliman, inilipat tayo sa kanyang kaharian. Kaya tayo ay kanyang mga anak, tayo ang mga tagapagmana ng kanyang kaharian. At ang bawat isa ay nakalaan sa kaligtasan. At ito ay nakamit niya. Kaya nga ang ating hinihintay ay yung pagdating ng Panginoon sapagkat pagdating ng Panginoon talagang ito ay lubusang kaluwalhatian. Bagamat tayo ay nakakadama ng kaluwalhatian. Pinahayag niya sa atin sapagkat meron tayong buhay na walang hanggan. At ang kagalaban natin, hindi na tayo mamamatay. At yun ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya meron tayong dakilang hari na nagtagumpay. Ikalawa ay ang Panginoon sa Kristo, siya ang pinakapunong propeta. Ang mga propeta sa lumang tipa, sila ang mga nagtuturo at nagsasabi ng mga salita ng Panginoon. At siya ang ating punong propeta na nagpahayag sa atin sapagkat siya ang nagtuturo sa atin ng katotohanan sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu na kanyang itinataloob sa atin. Lagi nating nalalahanin na ang mga anak ng Diyos ay binago at sila'y dinanal. At kung sila'y dinanal, itinagkaloob sa kanila ang banal na Espiritu upang sila ay
subaybayan, ingatan, at ipagtanggol laban sa mga tukso at mga kaaway. At tinutukoy dito na ang Banal na Espiritu ang siyang nagtuturo sa atin at nagpapahayag sa atin ng mga bagay na kailangan nating namnamin mula sa mga salita ng Panginoon. And then yung ikatlong tungkulin ay siya ang Panginoong Jesucristo ang dakilang punong saserdote o pare, tulad ng binasa natin dito sa Hebreo Kapitulo 4, talatang 14 at sa mga sumusunod na mga talata. Dito, mga minamahal, ay kinakailangan naunawaan natin ang kanyang tungkulin bilang dakilang pare. Ang sabi sa Hebreo, Kapitulo 5, talatang 5, maging si Kristo man ay hindi lumuwalhati sa kanyang sarili upang maging pinakapunong pare, kundi itinalaga na nagsabi sa kanya, ikaw ay aking anak. Ako ngayon ay naging ama mo. Gaya rin naman ang sinabi niya sa Bantabo, ikaw ay pare magpakailanman ayon sa pagkapare ni Melchizedek. Siguro sa mga susunod na mga Lord's Day ay tatalakayin natin ay yung tungkol sa pagiging pare ng ating Panginoon sa Kristo ayon sa pagkapare ni Melchizedek. Ngunit sa ngayon ay ating ninanamnam at pinag-aaralan ang talatang 6 na sinabi dito, ikaw ay pare magpakailanman. At sinasabi din sa talatang 6 na ikaw ay pare magpakailanman. Ang pagiging pare ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi nagbabago. Katulad sa lumang tipan, mula kay Aaron, lahi ni Aaron, siya ay hinirang pinakapunong pare. Pero nagbabago. Sa papaanong paraan? Siyempre, sa lumang tipan, si Aaron ay namatay. At ang ipinalit sa kanya ay yung kanyang mga anak. At kung mamatay ang kanyang mga anak, kaya din, yung sumusunod na lahi ang ipinapalit. Pero ang Panginoon ay hindi siya nagbabago, hindi siya pinapapalatan sapagkat siya ay pare magpakailanman. At ito ang siyang isinasaad sa Hebreo Kapitulo 7, talatang 24, sabi dito, subalit hawak niya ang pagiging pare magpakailanman sapagkat siya ay nagpapatuloy magpakailanman. Alam niyo, napakahalaga nito sa buhay natin. Sapagkat kung sa Old Testament, pag ang pare ay pabago-bago, halimbawa sa isang henerasyon, si Aaron, namatay, hindi tayo kilala ng susunod na pare. Kinakailangan ay magpapakilala tayo. At kung namatay, papakilala tayo sa mga sumusunod. Kaya yung ating relationship, paputol-putol, na kinakailangan i-explain pa natin, ako'y nabuhay ganito, ako'y pinanganak, ganito mga magulang ko, ganito ang aking ginagawa. At sa susunod na pare, kung namatay yun, at gusto nating makilala yung pare, magpapakilala na naman tayo.
Ngunit ang Panginoon ay hindi. Siya'y paring magpakailanman at hindi na kinakailangan na tayo ay magpapakilala sa Kanya sapagkat kilala na tayo ng Panginoon. Sa simula't-simula, sa walang hanggan, kilala na tayo ng Panginoon sapagkat ang pagiging pari ng Panginoon ay sa walang hanggan. Itinalaga siya ng Ama. At kilala niya tayo. Yung kalakasan natin, alam ng Panginoon. Yung kahinaan natin, alam ng Panginoon. Yung kaalaman natin hanggang dito lamang, alam ng Panginoon. Yung pagharap natin sa mga tukso, alam ng Panginoon kung kaya natin o hindi, alam ng Panginoon. Wala tayong may tatago sa Panginoon sapagkat siya'y hinirang bago pagkatagal sa lipunan at kilala tayo. Kaya pag tayo'y lumapit sa Kanya at manalangin tayo sa Kanya, naunawaan niya ang nilalaman ng ating puso. Kahit kayo'y nasa kadiliman, kahit kayo'y nasa kuweba ng kadiliman, kayo'y nakikita ng Panginoon. Kaya ang tao ay nagkalooban ng karunungan, ng kaalaman, na kahit magaling, maaaring nakita, maaaring kita. Kaya yung mga sundalo na pagbata, meron silang langdabis ng gano'n na kita yung tao na nasa dilim. Ang Panginoon hindi niya kailangan ang mga bagay niya sa pagkat. Ang sabi sa banal na kasulatan, ang mata ng Panginoon ay nagliliyab. Ibig sabihin, matalas at kita niya yung ating puso. Nakikita niya ang suliranin natin. Nakikita niya yung ating kapasidad. Kita niya yung ating katalinuhan. Sapagkat, kilala na tayo bago pa itatag ang sanlibutan. Kaya dito ay tinutukoy ng banal na kasulatan ng Panginoong Jesucristo ang ating dakila na makapangyarihang pari na siya'y marangal. Kaya huwag natin kalilimutan na meron tayong pari na mamagitan sa atin, sa ating kailangan, sa ating kalakasan. Talagang ang isang bagay na kailangan matutunan natin kahit na tayo ay magkailan. Physical, kailangan natin talaga na sa tao na caregiver na tutulong sa atin. Pero spiritually, merong tumutulong sa atin ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang ating kaluluwa, kahit na tayo'y uugod-ugod, at kahit tayo'y mahina at may karamdaman, ang kaluluwa natin ay hindi nakakaranas ng karamdaman, ng panghihina, sapagkat ang kalakasan natin ay ang salita ng Panginoon. Maghihina lamang ang ating kaluluwa kung hindi natin pinakakain ng salita ng Diyos. Di ba maliwanag yung sinabi ng tao ay hindi lamang sa tinapay na bumubuhay, kundi sa pamagitan ng aking mga salita. At yun ay masusumpungan natin sa lumang tipan at maging sa bagong tipan. Ang tao, akala nila pagkain lang ang kailangan. Hindi. Ang mga mananampalataya, higit pa doon ang kanilang kaalaman. Kinakailangan sila'y nabubuhay sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ang siyang naglilinis ng ating kaluluwa. At sa pamagitan ng banal na Espiritu, binigyan tayo ng kapangyarihan
upang maging malakas na gawin natin ang kalooban ng Diyos at kalakasan upang tukdin at sundin ang kanyang kalooban. Kaya sabi ng Panginoon, nadidinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sila'y sumusunod. Yun ang pagkaalam ng Panginoon sa atin. Kaya yun ang kinakailangan na ating pinanghahawakan, na meron tayong dakilang pari o saserdote. Ngayon, minsan kailangan maiba natin yung lengguwahe. Sa lumang salin kasi ay saserdote. Pag sinabi natin saserdote, ito yung pagkakahiwalay sa karaniwang mga pare. Kasi ang mga pare na yun, wala ka naman makikitang mabuti. Dahil lahat sila sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang Panginoon, hindi siya ang dakilang pare na siyang ipinagkaloob sa atin na sinabi ng Panginoon sa Kristo kay Maria Magdalena, ako'y aakyat sa aking Diyos na inyong Diyos. Ako'y aakyat sa aking Ama na inyong Ama. Kaya, ang Panginoon sa Kristo, ang siyang nagsabi sa atin, meron tayong Diyos. Ang Diyos natin ay nasa langit. Nasa ibabaw ng mga langit. Above the heavens. Sapagkat yung heaven na tinitirahan ng mga anghel at mga namatay sa Panginoon, yun ay nilikha. Pero ang trono ng Diyos ay nasa ibabaw pa ng mga tinitirhan ng mga anghel. Yun ang kanyang trono. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay mapaparang, mawawala, at gagawa ang Diyos ng panibago na mananatili magpakailanman. It is a regenerated heaven and regenerated earth. Binago ng Panginoon. Ang tungkulin ng Panginoon ay mamagitan para sa atin. Ito ang kanyang tungkulin sa bawat isa sa atin. Kaya maganda yung meron tayong dakilang saserdote na namagitan sa atin araw-araw, bawat saglit ay namamagitan sa atin. Hindi lang yun, nagtatanggol sa ating. Ang isang bagay na bumabalik sa aking kaisipan ay yung mga ina. Alam yung mga ina, pag natutulog yung kanilang mga anak, itinataboy ang langaw, itinataboy ang mga lamok. Ayaw nila na ang mga lamok at langaw ay dadampi sa balat ng kanilang mga anak. Pinagtatanggol, mas higit ang pagtatanggol ng Panginoon sa atin. Hindi niya hinahayaan na tayo'y matapi ng kaaway. Ang kaaway na tinutukoy dito ay ang mga diablo. Sapagkat wala na tayo sa kapangyarihan ng diablo. Tayo'y nasa pangalaga ng ating Panginoon. Sapagkat siya ang nagligtas
sa atin mula sa ating mga kaaway at inilipat tayo mula sa kadiliman tungo sa kanyang marvelous light. Ang isa pang bagay na inanais ng Panginoon natin malaman ay nasa John chapter 17 verse 20. Sa inyong mga tahanan, basahin niyo ang John chapter 17. Sapagkat doon ay inilalahad sa atin ang isang panalangin ng dakilang saserdote para sa bawat mananampalataya. Una, ang hangarin ng John chapter 17 ay malaman natin na ang Diyos ang siyang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At bawat mananampalataya ay ibinigay sa Panginoong Jesucristo. At sa buhay ng mga mananampalataya, sila ay kinakailangang lumalago. Sa John chapter 17 verse 20, ganito ang siyang sinasabi, kaya may hindi lamang sila ang idinadalangin ko. Dumating tayo doon sa verse 20. Kundi sabi dito, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita upang silang lahat ay maging isa gaya mo, Ama, na nasa akin at ako ay sa iyo. Sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinuno. Kaya ito ang ninanais ng Panginoon na ang ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos patuloy na siya'y mamagitan sa atin. Ang Panginoon sa Kristo ay naroon sa langit. Patuloy siyang namamagitan sa atin. Upang una, para hindi tayo mapahamak. Ikalawa, ingatan tayo ng Ama sa ating pamumuhay bilang mananampalataya. Pangatlo, upang tayo ay lumago sa kanyang mga salita. Na sa pamagitan ng kanyang mga salita, patuloy tayo malinis at linisin upang maging karapat-dapat sa kanya. Lalo-lalo na sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya para magawa ang mga bagay na yun, ay kanyang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Ito yung sinasabi sa John chapter 16, verse 17. Ganyan sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makabubuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. At pagdating niya, sabi dito, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa kahatulan. Ang layunin ng Diyos sa kanyang pamamagitan, sapagkat patuloy siyang namamagitan sa atin kahit na siya ay nasa langit, ay yung nasa John chapter 17 verse 22 na sabi dito, at ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin ay ibinibigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Kaya sabi sa verse 9 ng John chapter 17, idinadalangin ko sila. Yung sila, ito yung mga hiniran, mga pinili. Sila,
yung kinamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung ang mga kasalanan ay iniatang sa Kanya. At ay sabi niya, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko. Itong sanlibutan ay ibig sabihin cosmos. Na ang ibig sabihin ay hindi lahat ng tao ay Kanyang idinadalangin. Hindi siya namamagitan sa lahat ng tao. Hindi lahat ng tao ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay mapupunta sa langit. Hindi lahat ng tao ay makakadama ng kahabagan o pag-ibig ng Diyos. Hindi lahat. Hindi lahat ng tao ay may buhay na walang hanggan. Kundi ang tinutukoy dito, ang dinadalangin niya ay yung mga kaluluwa na ibinigay sa kanya ng Ama. At yung mga kaluluwa yun ay may mga pangalan nakatala sa aklat ng buhay at sila yung mga anak ng Diyos. Kaya sabi dito, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay iyo. So sa talatang 9, makikita natin ang pagkakaiba, hati. Meron tinatawag na dividing line. Sabi niya, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan. Sila, ito yung mga pinirang bago pagtatag ang sanlibutan. Sila na nasa kamay ng ating Panginoon sa Kristo na nakatala sa aklat ng buhay. Hindi ang sanlibutan ang kanyang dinadalangin. Ito yung mga isang tikas na salita, reprobate, yung mga hindi kasama sa kaligtasan. Ang layunin ng ating Panginoon bilang dakilang pare ay maging mga banal ang mga mananampalataya. Kaya ginawa niyang banal ang mga tao at yan ay maliwanag sa Efeso Kapitulo 1 na sabi dito, ayon sa pagkapili niya sa atin bago pa itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo itinalaga sa pagkukup upang maging kanyang mga anak sa pamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya, pinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamagitan ng minamahal. Sa Kanya'y meron tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Ito ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa atin. Mahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya niya sinasabi ang bagay na yun sapagkat ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Para ba sinasabi na ako na ang namatay para sa iyo. Ako na ang umako ng iyong kamatayan o sa krus sa Kalbaryo. Ganun ang sinasabi ng Panginoon sa iyo at sa akin. Siya ang nagdala ng ating mga kasalanan at pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang kanyang pag-ibig. Ito ang kanyang pagmamalasakit. Kaya sabi niya sa John chapter 17 verse 11, at ngayon ay wala na ako sa sanlibutan. Subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal.
At ang nais niya, Amang Banal, ingatan mo po sila sa iyong pangalan. Ito ay tumutukoy sa bawat sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Na ang panalangin niya, ingatan mo sila. Ingatan ka ng Panginoon. Sila na ibinigay mo sa akin. So, nililiwanag dito, ang Diyos ang nagbigay sa Kanya. Tayo ay ibinigay sa Panginoon sa Kristo at tinanggap tayo ng ating Panginoon sa Kristo dahil sa Kanyang pag-ibig. Sapagkat ang sabi niya, Ama, sila'y iyo, sila'y akin, at nais ko na sila ay kaisa natin. Yun ang nais ng Panginoon. Pagkakaisa na mahal ang bawat isa. Mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng Panginoon sa Kristo, mahal tayo ng banal na Espiritu, kaya siya ay nananahan sa ating puso. Kaya sabi ng Panginoon, ang walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi pag-aari ni Kristo. So mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng ating Panginoon sa Kristo, mahal tayo ng banal na Espiritu, kaya siya'y nananahan sa bawat puso ng mga mananampalataya. Kaya ito ang sinasabi niya. At ngayon, sa verse 11 ng chapter 17, at ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, subalit ito ay nasa sanlibutan. Ako'y parehas sa iyo, Ama, ang banal. Ingatan mo po sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. So, meron lamang tayong iisa na tagapamagitan at tagapagtanggol ang Panginoong sa Kristo. Siya lang ang siyang itinalaga ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ang siyang nagtalaga. Kumbaga sa ano ay, anak, itinatalaga ko ang aking buktong anak para sa iyo, na siya ang tutubos ng iyong mga kasalanan at lilinisin ka sa pamagitan ng kanyang banal na dugo at bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoon sa Kristo ang nag-iingat sa atin. Tulad na sinasabi sa John chapter 17 verse 12, at sabi niya, habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Marahil ito ang unang pagkakataon na nabatid natin na meron palang nag-iingat sa atin. At yun ay ang Panginoon sa Kristo. Ang sabi niya ay, iniingatan ko sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin. So tayo, iniingatan ng Panginoon sa Kristo sapagkat sumasampalataya tayo na siya ang ating tagapagligtas at tagapamagitan. Ibinigay siya sa atin. Hindi na lang tayo iniingatan, binabantayan, sabi ko sa verse 12. Sila'y binabantayan ko at isa man sa kanila ay walang napahamak. So sa buong araw na pamumuhay, simula nang tayo sa walang hanggan ay iniingatan ng Panginoon. At nang tayo ay ipinanganak, patuloy tayong iniingatan hanggang sa kasalukuyan at binabantayan. Kahit na sa mga sumusunod na mga araw, kahit mamaya, kahit na sa pagtulog natin, tayo ay iniingatan at binabantayan. At ang sabi niya, isa man sa kanila ay walang napahamak liban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan.
So dito tinutukoy yung anak ng kapahamakan, kaaway. Kaya kinakailangan mabatid natin ang lubusan na merong nag-iingat sa atin, ang Panginoon sa Kristo, at merong nagbabantay sa atin, ang Panginoon sa Kristo. Ang layunin niya na ginagawa sa atin ay tayo'y banalin. Sabi sa verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So ang salita ng Panginoon at ang banal na Espiritu ay magkasama upang pag binabasa natin ang kanyang mga salita na pagkain ng ating kaluluwa, binabanal tayo sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi niya sa verse 22 ng 17, sapagkat ang chapter 17 ay pamagitan ng Panginoon para sa mga mananampalataya. At sabi niya sa verse 22, at ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko naman sa kanila. Kaya tayo ay may taglay na kalwalatian upang sila'y maging isa na gaya naman natin na isa. Kaya yung katangian ng Diyos, kinakailangan katangian din natin sapagkat tayo'y isa. Yan ang sinasabi sa Galatia sa Galatia Kapitulo 5 na dito ay tinutukoy ang mga bunga. Ganito ang siyang sinasabi sa verse 22 ng Galatia chapter 5. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig, at ang bunga na kinakailangan nakikita sa atin ay pag-ibig. Kagalakan. Ang kagalakan ay nasa puso ng Diyos. At yun din ang kinakailangan ng kagalakan ay nasa ating puso. Kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahan ng loob, kabutihan, katapatan, kaamuhan, at pagtitigil sa sarili. Ito ang mga katangian ng Diyos na siyang ninanais ng Diyos na maging katangian natin sapagkat yun ang kanyang ninanais sa bawat isa sa atin. Kaya sabi sa talatang 23, ako'y nasa kanila. So patid natin ang Panginoon ay sumasa atin. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa atin upang sila'y maging ganap na iisa o isa upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung papaano ako'y iyong minahal. So bilang mga mananampalataya ay ganito ang ninanais ng Panginoon sa Kapitulo 4, talatang 14 ng Hebreo. Yabang tayo'y merong isang marangal na punong pari o saserdote na pumasok sa sangkalangitan. Si Kristo na anak ng Diyos ay hawakan natin matatag ang ipinapahayag o pananampalataya sapagkat tayo'y merong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gayon din naman natin, kaya may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayo may katapatan at katapangan sa trono ng biyaya
upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makatutulong sa panahon ng pangailangan. So ito ang mungkahi sa atin. Ito ang ninanais ng Panginoon sa atin bilang pang-anak ng Diyos. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at maraming salamat na itinagkaloob sa amin ang iyong buktungan at ang Panginoon sa Kristo upang siya ang mamagitan at magtanggol sa amin bilang pinakamarangal at punong saserdote. Pagpalain niyo, Panginoon, ang mga bagay na ito sa aming mga puso at kami lubos nagpapasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.